Dadagdagan itong Abril ang mga Pilipinong walang trabaho, pati mga may trabaho pero naghahanap ng ekstra pang kita. Saksi si Bernadette Reyes. Sa darating na June 12, Independence Day, idaraos ulit ang taunang kalayaan job fair ng Labor Department sa ilang mall sa Metro Manila. 31,000 ang mga trabahong iaalok. Malaking tulong man, malayo ang bilang na yan kumpara sa bilang ng mga unemployed nitong Abril. Sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, nadagdagan ng 40,000 noong Abril ang nasa 2 milyong Pinoy na walang trabaho noong Marso. Katumbas ito ng 4% na pagtaas ng antas ng unemployment. Ang mas tumaas, yung mga underemployed o yung kahit employed, naghahanap pa ng dagdag na kita o oras ng trabaho. Mula sa 11% noong Marso, 14.6% ang underemployment rate noong Abril. Katumbas ng 7,040,000 na naghahanap ng ekstrang kita. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang ang wholesale and retail trade, partikular ang food and beverage industry, sa tumataas ang bilang ng mga may trabaho. Yun nga lang, hindi lahat natatanggap bilang mga full-time na empleyado. Hindi lahat na-absorb, but you have workers, but they are not all working the 40 hours. Paano pa ang mga nangangamuhan gaya ni Nanay Marilu Bisano na may mga anak pang pinag-aaral? Nagrarakit lang maglaba at saka plancha. 50 na ako eh. Kaya mahirap maghanap ng trabaho. Ang trabaho pa man din ni Marilu kasama sa may pinakamababang sahod sa bansa. Sa Labor Force Survey rin ng PSA, lumalabas na 403 pesos ang arawang kita ng mga nabibilang sa elementary occupations gaya ng mga domestic cleaner at helper. Kumpara yan sa 316 hanggang 610 pesos na minimum wage o arawang sahod ng mga manggagawa sa buong bansa. Sa ngayon, bunsod ng utos ni Pangulong Marcos noong Mayo, may gumugulong ng review sa arawang sahod sa Metro Manila at susunod ang mga wage board ng iba pang rehiyon. Habang sa Senado, aprobado na ang panukalang 100 peso legislated minimum wage hike sa pribadong sektor. Sa mga empleyado naman ng gobyerno, may panawagan ding itaas ang kanilang sweldo. Sagot dito ng Budget Department, dapat talakayin at aprubahan ito sa Kongreso bago sila magpatupad ng aumento. Habang wala pang katiyakan ng mga panawagang wage increase, si Charlene na machine operator noon kumakapit sa pag-asang kumita ng mas malaki sa tulong ng diplomang bunga ng pagsisikap niyang makapagtapos. Mas mahirap po yung mag-apply ng walang tinapos. Pag may degree ka, kahit pa paano po, maayos po yung pwede ka po sa office. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.